lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yahoy! Yes, 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 Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Ngayon po ay 5 ng Agosto 2025. Ang oras, alas 11:02 ng umaga. Yan. Habang inintay natin si Attorney Topacio, alam niyo naman lang schedule, no? Paiba-iba talaga, kaya pasensya na po kayo. But anyway, habang inintay po natin si Idol, tayo po'y nagpapasalamat una sa Panginoon, pangalawa, sa lahat po nagnarito dahil kahit papano, di ba? They are all smiling. Ganun ho talaga. And salamat kay Sir Dennis, yan, Sir Dennis Antenor sa pagpapakilala. At alam nyo ho, marami ho palang mga kababayan natin ang na-stress daw. Ayan, saan sila na-stress? Alam nyo ho, napakahirap po talagang sumakay, no? Napakahirap po mag-commute, yan. At hindi lang po yan, no? Medyo hindi ko maintindihan ang proseso ng mga homeowners association. Biro nyo sa amin ho kasi, kaboboto lang sa kanya, no? Kaboboto lang sa kanya. Kumbaga, nagkaroon ng election nung Sunday, by yesterday, Monday, no? Alam nyo naman, not Monday, bali, yes, tama, Monday, di ba? Yesterday. Ayan, kahapon lang, agad-agad, no? Ay pinatupad niya yung gusto niyang gawin. Pero ang masama nun, hindi ako around, wala ako, no? Wala ako sa venue. At the same time, medyo nakakatakot yung mga ganitong klaseng pamumuno, pumapapel agad-agad ng, hindi ko alam, siguro na pag-usapan nila yun kasi nga hindi naman ako sumali sa eleksyon na nagaganap nila. But, dahil nga po may mga gamit siya, ay umarangkada na. At pati yung mga gamit ko sa bakura namin ay pinagkukuha, no, ng kanyang mga tauhan. But anyway, liliwanagin po natin ang ilang problema kasi alam niyo ho, yung mga ganitong klaseng pamumuno na bigla-biglang gagawa ng isang bagay na hindi naman ho tama na ikaw ay nagpapatupad ng batas ng sarili mo, di ba? Kahit ikaw pa'y presidente ng Homeowners Association. Ito po, iiwan muna natin tong ganitong topic dahil alam niyo ho, medyo irritable tayo dun sa nangyari, no? Binili ko yung drum para lang ho lagyan ng no parking sign, nilagyan ko pa ng semento, nilagyan ko pa ng graba para hindi mabuhat. At dahil yung naging presidente ay mayaman sa lugar namin, sabi nila, mayaman kasi kaya natin binoto yan. Meron siyang truck, meron siyang yumbo, meron siyang kung ano-ano. Alam nyo guys, dyan tayo nagkakamali kasi ang ginagawa ho natin, kung nag-iisip tayo agad ng kapalit kaya natin binoboto ang isang tao, dapat hindi ho ganon. Ang gawin ho natin ay tulungan. Ganyan ho ang mga neighbors, di ba? Tulungan para hindi nagkakaroon ng mas malaking problema. At minsan, yung masyadong atribido sa paggawa, no? Sayang lang kasi yung mabait naming presidente ng HOA ay nabulag. Nako, eto nga, nalungkot ako kasi can you imagine, sa dami ng kanyang pagsubok, sa dami ng kanyang mga hinihingian ng payo, sa kanyang pamumroblema, sa kanyang mga mata, ay bigla-bigla, no, na nakapagpa-opera ng hindi inaasahan. At ayon sa kwento ng mga kasama sa mga opisyal ng Homeowners Association, eto nga, nagsisisi po ang ating kapatid yan. Nagsisisi siya. Bakit siya nagpa-opera? Alam niyo ho, minsan kasi dapat tayo, pag meron tayong nararamdaman, tama naman po yung iba na sinasabi nila, huwag tayong matakot, magpa-check up. Yan ho, importante yan. Kaya yung PhilHealth, malaki ho na itutulong yan kung magpapa-check up tayo agad-agad or
wag naman agad-agad hindi pa kayo nagkikita ng doktor, decided na kayo magpa-opera agad-agad din. Yan. Yan po ay isang problema na dapat po pinag-iisipan. Alam niyo ho, once na naoperahan na kayo, wala na hong choice, hindi na ho maibabalik ang dati, di ba? Hindi na ho maibabalik yung mga bagay-bagay na kita nyo, nagsisi nga nabulag ng di oras, di ba? Yung mga ganong sitwasyon. Can you imagine, kaya ka nagpa-opera para makakita, di ba? Lahat tayo, kaya tayo gumagawa ng isang bagay. Solusyon, ika nga, ay para maging successful tayo sa anumang ginagawa natin. Hindi tayo dapat nagdi-decision agad-agad. Kailangan mga 3 option, 4 option, di ba? Minsan, di rin natin masisisi yung tao sa kagustuhan niyang agad-agad masolusyon na ang problema niya, ay nagkakaroon tayo na misunderstanding. Yan. Well, pansamantala, balita muna tayo ng Yes Yes Show Topacio sa ngalan noon ng ating butihing attorney Ferdy Topacio. Oh, Yan. yeah. Siyempre, ayon sa balita, latest mula sa Filipino Mirror. Hi! Si Susan Cambry, isa yan sa mga best na kaibigan natin. Okay, kapwa bumaba ang presyo ng bigas at baboy sa ikalawang bahagi ng Hulyo. Ito ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ay matapos maitala ang presyo ng regular milled rice sa 41 pesos to 28 centavos kada kilo. Sa mas mababa kumpara sa 41 pesos ay meron siyang 57 centavos kada kilo sa unang bahagi ng Hulyo at sa 42 pesos naman 53 centavos kada kilo noong huling bahagi ng Hunyo, no? Naitala rin ang mababang presyo ng well-milled special milled rice sa parehong panahon. At syempre samantala ang presyo ng fresh pork kasim at nasa 372 pesos naman. 35 centavos kada kilo noong mid of July na bumaba mula sa 374 pesos 89 centavos kada kilo noong unang bahagi ng Hulyo at 374 pesos 22 centavos kada kilo noong mid-June. Mababa rin ang presyo ng iba pang pork products, dressed chicken, itlog ng manok at kalamansi noong mid-July. Sa kabila nito, naitala naman ang taas presyo sa karneng baka, galunggong, carrots at pulang sibuyas. Ito medyo nakakalungkot nga talaga ganito na sitwasyon down ng buhay natin. Kaya sabi nga matuto tayong magtipid at mag-ipon. Yan. Baka naman nakakalimot na kayo, sige lang kayo ng sige, no? Kung kaya ninyong bawas-bawasan ng mga gastusin kagaya ng mamahaling kainan, yan, medyo ilimit po natin yan. O kaya naman po, yung pagkakaroon natin ng masyadong magarbong handa, yan. Oh, yeah. Yung mga handaan, yan, thank you, Winer. Yung mga handaan kasi, Winer, alam mo, nakakapagpahirap yan. Nakakapagpahirap dun sa mga taong hindi naman talaga handa, di ba? Yung iba dyan, umuutang pa para lang may maihanda sa magarbong event nila sa kanilang pamamahay. Ito po'y, alam nyo, sa panahon ngayon talaga, taghirap na, hindi katanggap-tanggap, at lalo ka maghihirap, sabi nga ng iba, no, yung mga expert dyan. Lalo na kung ikaw ay maraming bisyo, kagaya ng alak, sugal, sigarilyo. Yan. Alak, sugal at sigarilyo. Kapag ikaw ay bahagi ng ganyang proseso, bahagi ng ganyang problema, ay nako, manalangin ka na mahirap po tumayo. Yan, tumayo mag-isa. Kasi pag hindi po kayo handa at marami kayong pinapasukang mga bagay-bagay na hindi naman po ninyo kaya, di ba? Yung iba dyan, pera ng iba ginagamit para may pantaya lang. Can you imagine? Kawawa ang mga kilala kong matatanda. Matatanda nakakatanda yan. Hindi naman, sorry for the word, no? Nakakatanda. Kasi, dahil sa sobrang pagmamahal nila sa mga partner nila, hindi nila naiisip na ang sarili po nila ay nakakalimutan nila. At lalo na kung kayo po ay merong kasamang sugalero. Yung mga ganyang sugalero, tapos wala namang pera, hindi ko katanggap-tanggap yan. Kung kayo po ay magsusugal, be sure na ang pera po ay galing sa sarili nyong bulsa. Hindi po galing sa pinaghirapan ng ibang tao kasi sa totoo lang po,
kahiya-hiya kayo. Dahil darating ang panahon, papalagyang kinakwartahan ninyo. Yan, tandaan ho ninyo yan. Kaya po yung mga mahilig sa sugal, naku po, mag-isip na po kayo. Iwasan nyo na po yan kung hindi ninyo kayang magsugal. Kahapon po kasi nakakwentuhan natin si Attorney Glenn Chong. Ayan, sa ngalan po ni Attorney Topacio. At sabi nga niya kailangan maturuan natin yung mga tao na wag nang magsugal. Imagine niyo, di ba? Wag nang magsugal. Sabi ko, Attorney, ba't naisip mo yan? Kasi ang maling-maling nangyayari po ngayon, marami pong mga tao ang wala namang puhunan pero naiinganyo sa sugal. At yung sugal na yan, lagi ho ninyong tatandaan. Yan po ay nakaka-addict yan. Nakaka-addict ko yan. Once na naumpisahan mo at ikaw ay nanalo, ang feeling mo lagi kang panalo, 'di ba? Ganun ho 'yon. Lalong-lalo na kung ikaw naman ay talagang walang pera tapos kukunin mo yung pera ng partner mo, 'di ba? Nakakahiya ho. Ito naman po isang paalala lamang doon sa mga maaaring kayo po ay nalululong na sa sugal. Tapos nalululong na rin kayo sa alak. Nalululong na rin kayo sa sigarilyo. May sakit na kayo, may problema pa kayo sa pagtigil, sa pakikisama. Yung alak ko kasi kadalasan nagmumula yan sa pakikisama Gustong-gusto lang nilang makisama para yung kanilang mga ginagawa, no? Yung ginagawa nila sa kanilang mga business, maaring ganon. Yan ho nanggagaling po dyan. Yan. Gumaya ho tayo dun sa mga tao na hindi ho mahilig magsugal, hindi mahilig manigarilyo, at lalong-lalo na hindi mahilig uminom ng alak. Yan. Okay, samantala, isinusulong na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang agarang pag-amyenda sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Yan. Ito ay bilang tugon sa utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mapakinabangan ng sektor ng niyog ang pondo ng industriya. At syempre, ayon sa kalihim, kailangan gamitin ang pondo sa mga pinakakailangan gaya ng replanting dahil maraming puno na ng niyog sa bansa. Ang mahigit 50 taon na at bumababa na ang ani. No? Sa oras anya na hindi ito pinalitan, manganganib ang kinabukasan ng industriya. Naku, hindi natin alam yun Yung iba dun, pinababayaan lang nila si ilang, di ba? Pero mga kaibigan, sana daw po patuloy ang export ng industriya ng niyog na umaabot sa 2 billion pesos o US dollars. At taon-taon matatandaan na kapag tanim ang Philippine Coconut Authority ng 8.6 milyong punla. Ngunit malayo na ito sa target ng Pangulo sa 100 milyong puno ng nitong taong 2028, no? Sana daw po. At sa 2025, 1 bilyong piso ang inilaan para sa replanting at 1.8 billion para sa fertilization. Yan. Well, alam nyo, ito, lahat ho ng bagay may katapusan. 'Di ba? Pati nga buhay ng tao may katapusan May limitation po 'yan. At hindi lang po 'yan puno. Kaya ho yung puno, alam nyo ho, kung ito po'y tumatakbo na ng tama, kita nyo 50 years. 'Di ba? Can you imagine 50 years old na yung puno? Tapos ang dami-dami niyan, yun po yung ine-export natin. O kaya napakahirap po na talagang tayo po ay baka maubusan nga naman. Salamat po. At of course, ito naman ho, mula naman pa rin sa Filipino Mirror, no? Nilagyan na ng Department of Education ng mas matalim na ngipin ang kanilang implementing rules and regulations para sa Republic Act number 10627 o ang Anti-Bullying Act of 2013. Nako, okay ito. Alam niyo ho, marami ho talagang nakakaranas nito. Anyway, tampok sa naturang pinalawig na patakaran, binigyan ng DepEd ng mas malawak na kapangyarihan ng mga paaralan na pigilan, tugunan at lutasin ang mga insidente ng pambubuli sa kanilang mga paaralan alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang naligtas ang kapaligiran para sa mga estudyante.
At nilagdaan din ni Education Secretary Sani Angara ang revised IRR ng naturang batas na nagtatatag ng malinaw na chain of accountability upang matiyak na ang bawat reklamo ay maaaksyonan ng mabilis at patas, di ba? Good tayo dyan. At si Secretary Angara ang punong may akda ng RA 10627 noong panahon ng senador pa siya. Ang updated na anti-bullying policy ay ilalathala sa Official Gazette at ipapakalat sa mga regional at division office ng DepEd sa mga susunod na araw. Well, mga kaibigan, good news yan ha. Alam nyo, sa mga eskwelahan ho ngayon, dapat talaga merong batas. Marami ho kasi ang nakakalimot sa patakarang ito at maaaring ang iba ho sa atin, yung mga magulang walang kaalam-alam na yung anak po nila ay pumasok na sa isang grupo na kung saan ay yun ho yung, alam niyo, dahilan ng pambubuli karaniwan sa mga, lalo na sa mga public school. Mas matindi ang pambubuli dyan. Ang iba ho dyan, naalala ko tuloy yung mga dati, no? Ang iba ho dyan, mahilig manghingi ng pera ng estudyante. Yung mga nanghihingi ng pera ng estudyante ay, halimbawa, mula sa high school, tapos ang hiningaan nila yung mga grade school student. Marami yung mga salbahing bata na that time ho kasi wala hong nagche-check sa kanila. Wala hong mga teacher ang nagsisikap na kapag may nagsumbong sana, ay agad-agad gumawa sila ng aksyon. Karaniwan ho kasi hanggang sumbong lang, di ba? At yung iba dyan, parang din ho yan sa police precinct, di ba? Kadalasan po ay puro lang tayo blatter. Yan. Take it from me sa real talk natin. Kadalasan, pag tayo ay may problema, humingi tayo ng tulong sa ating mga men in uniform. Pero noon yon, hindi ho ngayon. Noon kasi, kadalasan puro blatter, tagtad ng blatter, pero tingnan mo, yung blatter na yun, minsan akong chinek, no? Sa tagal ng panahon, wala hong solusyon, halos ang nagawa. Kasi nga po, eto rin minsan yung mali yung pagro-rotate ng mga men in uniform natin, kapag sila'y laging niro-rotate, nawawalan po sila ng focus doon sa kasong hawak nila. Okay, at sana po, salamat, at sana po ay magkaroon tayo ng inisyatibo sa bagong pamumuno, ito hong pamunuan na kailangan tulungan Tigil na po ang pagsisiraan, tigil na po ang pag-aaway, hindi naman po kayo ang napeperwisyo, kundi ang taong bayan. Mantakin ho natin, di ba? Wala nang katapusang bangayan nangyayari. Pero tingnan nyo kung titingnan po ninyo yung kahabaan ng Commonwealth Avenue mula dito sa Circle, Quezon City Memorial Circle, hanggang doon sa dulo. Pansinin ho ninyo, inaamag na ho ang mga materyales na gagamitin. Gagamitin po yan sa MRT na future natin gagamitin. Kung inaamag na to, hindi kaya maging marupok ho ang materyales na to, di ba? At tinutubuan na ho ng talaba. Ayan. Tinutubuan na po ng mga, sabi nga nila, mga damo. Can you imagine? Ang dami ho kasing nagsasabi sa atin na nakakalungkot ho. 'Di ba? Ang dami hong pwede nating gawin. Ang dami hong panahon ang nagdadaan. Ngayon, marami hong mga proyekto ang ginagawa na talaga namang dapat hong matapos. Sana po agad-agad sa papaanong paraan. Alam niyo po, damihan ho ninyo yung tauhan ninyo para gumawa ng certain project na kung saan, ito po yung kailangan natin Natutuwa na ho ang mga Pilipino ngayon kahit papano dahil ilan po sa kanila ay halos talagang sagad na raw ang budget nila. Marami na hong nag-work from home ngayon actually, no? At of course, hindi naman sila natutuwang work from home pero syempre, kung ikaw nga naman ay pagod na sa pagsasakay sa mga sasakyang minsan sasabit pa ang damit mo, di ba? Minsan madudulas ka pa, di ba? Isipin ho natin yan. At kanina po ito, isa hong minibus kung saan gusto ko lang pasalamatan ang ating kapulisan, yan, yung ating men in uniform mismo, dyan ho. Gusto ko lang ho kayong pasalamatan. Ito po isa nga lang pa rin ni General Torre.
Nakakatuwa kasi kanina po, nagkaroon tayo ng pagkakataon na isinakay po tayo ng pulis ng Station 6. At sila po, gusto nating pasalamatan dahil sa mga tauhan ho ito ni General Torre. Yung head ho, gusto ko rin pasalamatan si Police Lieutenant Colonel Abenido ng Police Station 6. Yan, ng Batasan. At hindi lang po yan si PRMS De Leon, si PMSG Alaba, si Patrolman Pinidi. Sila po ay butihing miyembro ng TMRU. Mabuhay kay dyan. Yan, TMRU ng Police Station 6 ng Batasan. Yan, kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo makakasakay ng maayos. But, eto na. Meron nung napakawalang hiyang driver. Yon, yung sinakyan ko mismo. Napakawalang hiya. Alam niyo bakit walang hiya natin tinatawag? Alam natin kailangan nila ng pera. Alam natin kailangan nila ng pasahero. Pero, guys, isipin ho ninyo kung ang pasahero po ay nasa istribo na ng pintuan. Di ba ho overload na po yun? Kasi punong-puno ng pasaherong nakatayo. Eto ho, hindi ho katanggap-tanggap to kasi alam natin eto nga LTFRB ay meron ho silang batas na bawal po ang overloading. Kasi kung lagi yung ganito ang mangyayari, alam nyo ang unang-unang kawawa, yung mga mahihina ang katawan, yung mga kababaihan, at yung mga estudyante na gustong makapasok ng maaga. Actually, sila po mismo nagsabi na sila po'y sumasakay na ng alas 5, alas 6 na umaga, pinakamaaga na yun. Kasi nga po, yung natitirang oras na before that is tulog nila. Sa pag-uwi po, gabing-gabi na rin sila nakaka-uwi dahil talaga mahirap sumakay. Pero kung makakasakay kayo ng isang bastos na driver, take note ha, bastos na driver. Ano ho ito? Ito ho yung mga parang minibus. Yung minibus po na ang nakatatak ay PM, di ba? Ito ho yung minsan hindi ho parang peking jeepney kasi PM nga nilalagay nila doon, nilalagay nila jeepney. Hindi naman jeepney ho yun. Hindi naman bobo ang mga Pinoy. Yan po ay minibus, no? Yung sinasabi nilang mga consolidated na mga mga sasakyan. Anyway, kung meron ho tayong masasakyan na mga bus driver na haragan, mantakin nyo, ang layo-layo ng hinintuan niya para lang ibaba ang pasahero. Samantalang ang loading and unloading station, supposedly dapat alam po ng bus driver. Pangalawa, ang bus driver po ay walang karapatang mambastos ng pasahero. Unang-una, kapag sinabi ng pasahero, boss, overload na po, punong-puno na po, at hindi na nga ho maisara ang pinto. Alam mo sagot ng ang sagot ng bus driver? Ay, dapat nag-taxi na lang kayo kasi hindi ho kayo pwede rito sa masisikip na sakayan. Sabing ganun. Ganun kabastos ang bus driver. Kaya attention sa mga operator ng mga public vehicle. Mamaya po, iduduktungan ho natin ang usaping yan. Samantala, isa mo ng paalala mula sa ating himpinan. Sa ngalan po na Yes, Yes, Yo! Topacio. Sa ngalan po ng ating partner, Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, alas 11:25 ng umaga. WIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. PBBM humarap sa Filipino community sa India. Galing at husay na mga Pinoy sa buong mundo, ibinida po ng Pangulo. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Binida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang galing ng mga Pilipino saan mang dako ng mundo. Sa kanyang pagharap sa Filipino community sa India, sinabi ng Pangulo na karamihan sa mga Pilipino sa lugar na ito ay nakapag-asawa na ng mga Indian nationals. Ang presensya daw ng mga Pilipino sa nasabing bansa ay patunay ng malakas na pundasyon at nabuong relasyon sa Indian communities. Kabilang niya sa mga Pilipinong naninirahan o nagtatrabaho sa India ay nasa larangan ng Information Technology, Engineering, Marine Agriculture, Textiles at Akadema, di ba pa? Ayon sa Pangulo, professional man o simpleng may bahay o ano pa mang papel at kawain, ipinagmamalaki niya ang mga Pilipinong ito na nagtataguyod sa napakagandang pangalan at pagkilala sa Pilipinas ng iba't ibang bansa sa mundo dahil sa kanilang husay, galing at pagkapwa-tao. Ayon sa Pangulo, sa panig naman ng kanyang pamahalaan ay ginagawa ang lahat para patuloy na
magaan ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Ibinida rin ng Pangulo sa mga Pinoy sa India ang pagiging isa ng Pilipinas sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa ASEAN. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, 11 lugar na dahilan ng pagbaha sa NLEX nililinis na. Detalye mula ka Patrol 38, Jen Patrolya. Sinimulan na ang clearing operation sa 11 lugar na natukoy na naging dahilan ng pagbaha sa North Luzon Expressway o NLEX. Kasunod ito ng pagpupulong ng Department of Transportation, Toll Regulatory Board, NLEX Corporation, Valenzuela at May Kawayan Local Government Unit at Department of Public Works and Highways. Tugon ito sa direktiba ng Pangulo na magtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan para maiwasan ang pagbaha tuwing tag-ulan. Magpapatuloy naman ng clearing at dredging operation sa mga waterways sa Valenzuela at May Kawayan, Bulacan para matiyak na maayos ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagbaha hindi lamang sa NLEX kundi pati na rin sa mga kalapit na lugar nito. Ako si Patrol 38, Jan Patrolya nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, walang kinikilingan at magiging patas na investigasyon sa isyu ng nawawalang mga sabungeros. Tiniyak po ng Justice Department. Live report mula kay Patrol 24, June Samson. Kuyang June. Kuyang Daryl, nangako at tiniyak ng Department of Justice na patas ang kanilang investigasyon sa nawawalang mga sabungero. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng gaming tycoon na sina Charlie Atong Ang, actress na si Gretchen Barreto, ilang mga pulis at iba pa, pero siniguro ni Justice Secretary Crispin Remulla na walang pinapaboran ang kanilang pag-iimbestiga. Ang mga akusado ay nahaharap na ngayon sa mga reklamong murder at serious illegal detention. Samantala, humingi naman ng pangunawa si Remulla dahil hindi anya madalian at hindi pwedeng apurahin ang proseso sa mga reklamong inihain sa Department of Justice nitong nakalipas na Biyernes. Ipinaliwanag ng kalihim na dadaan pa ito sa evaluation o masusing pagsisiyasat dahil mayroon pang mga detalyeng kailangang mabigyang linaw at susuriin pa anyang maigi ng mga DOJ prosecutors ang mga testimonya ng lumantad na mga bagong testigo. Gayunman ay wala umanong sasantuhin ang investigasyon para managot sa batas ang sinumang mapapatunayang may sala sa pagkawala o pagpatay sa mga sabungero. Patrol 34, June Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras. Ahoy! Yes, yo, Topacio. Sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ako pa rin po si Miss Juvie de Guzman. Tuwan-tuwa ako kay Daryl pag nakikita ko itong batang to. Well, anyway, alam niyo naman si Daryl ano yan sabi nga may pangarap. Ayan, kaya ayaw niya. Ayan, alam niya na yon. Okay, alam niyo mga kaibigan, ngayong alas 11:34 ho ng umaga, syempre kanina di ba? Nabitin yung sinasabi ko kanina Yung hong napakagandang senyales na kung tayo po ay magkakaroon ng mga proyekto, sana po wag naman po kinakalawang na, wag naman po sana inaamag na, di ba? Hindi ko maintindihan, sayang yung mga materyales. Ang alam ko kasi pag ganyan na ho yung mga ilalagay natin, mapupurdoy ho tayo dyan. Delikado na po yan. Sa tingin ko pero kung meron nung magsasabi na, okay pa yan, Jube. Okay pa yan. Huwag kang mag-alala. Ayan, nag-aalala lang po ako. Kasi alam nyo, sa ibang bansa, lalo na kapag lindol, di ba, kita nyo, ang bilis mawasak ng mga ginawa nila, yung mga ganon, na sana po wag mangyari sa atin. Alam naman po natin na tayo po ay maraming magagaling na contractor. But this time naman po, alam nyo ho, ako nagulat lang sa sinabi ni
Mayor Vico Soto ng Pasig City. Nakakatakot at talagang ang hirap pala, no, na sa kada proyektong ginagawa po ng ating mga nasa bansang ito, talaga ho nakakagulat. Ang laki pala ng SOP. Yang hong SOP na yan, nakakatakot ho talaga yan. Kasi ho, ibig sabihin, imbis na may budget na magamit ho talaga para sa ating mga proyekto, ay nababawasan pa at nababawasan din. Kasi kung nababawasan mo po ang budget, tandaan po natin, lahat ho ng proyekto, kapag nababawasan no ang budget, nababawasan din po ang kalidad ng proyekto. Diba? Well, anyway, tayo po'y magpapasalamat muna sa lahat ng mga kaibigan natin. Pero bago ang lahat, meron nung message dito si Katirso Peralta. Alam niyo ho, importante ho sa ating lahat ito dahil sabi ho niya, God does not live stories half-written. If He began a good work in you, He will bring it to completion in His perfect timing. Hold on, He's still working. He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Mula ho yan sa Philippians 1:6. May God be with you. Nako, kinilabutan ako. Ayan. Katirso Peralta, salamat po sa reminder. At yan po isang paalala po sa lahat ng mga kaagapay natin, no? At sabi nga po, itong mga inspiring advice po ni Katirso Peralta, pinasasalamatan po natin. At ngayon, gusto ko lang pong pasalamatan ang Meralco, no? Yung Meralco po, talagang gumagawa na po sila sa panawagan natin, yung pagbabawas ng mga punong kahoy, yung mga pagtapyas-tapyas. Alam nyo, importante ho kasi yan, karamihan. Kung titingnan po natin, karamihan na mga wiring po ay nakasabit na po yung mga halaman, mga punong matataas, di ba? Mga punong kahoy, yan naman po yung dumadaan sa proseso. Basta po itawag natin sa Meralco. Kaya thank you so much, Meralco, for that good news, no? At yung sinasabi ko kaninang millennial na bus, yan po, millennial, minibus, nako, calling to the operators ng mga public utility vehicle, mahirap po kapag ganyan ho ang klase ng driver ninyo. Sana po tugunan ninyo ng pansin ang mga ganitong klaseng manner ng isang driver ng mga public utility vehicle. Yung nasakyan ko dati, no, dati po nakasakay po ako ng sasakyan na ganun din, pero hindi po nila kailangan ng konduktor. Total, wala naman kayong ibinibigay na resibo dun sa bayad ng pasahero. Kagaya kanina, wala naman hong resibo. Wag na ho kayong maglagay ng konduktor. Kasi lumalabas yung mga minibus na wala kahit ho kayo may konduktor. Can you imagine? Hindi ho nakakatulong, nakakasikip pa po. Biruin nyo, punong-puno na. Tawag pa ng tawag ng pasahero. Ang masakit ho nito, pag nakakakita sila ng MMD o sabihin na natin kung sino man yung nandiyan dyan sa kalye na nanghuhuli, ay nilalagpasan nila yan at doon sila titigil sa walang nanghuhuli. So, ibig lang hong sabihin na ang mga tao pong ito ay hindi ho sumusunod sa tamang batas, di ba? Ang batas is batas. Kapag nagbigay ho ng mga ganitong kalakaran yung mga transport sector, ay dapat po sumunod po tayo. At sana, alam nyo, sa Commonwealth Avenue, napakalaking problema ho talaga. Maglagay po kayo ng loading station na malapit sa malapit sa sa waiting area, yung waiting shed, di ba? Diyan ho kasi ay magandang location para magbaba, no? At hindi sana magsakay. Alam nyo, meron nung sistema ang Makati City. Nakita ko yan that time nung ako po'y madalas dyan. Sa Makati po kasi, malayo-layo ang babaan, malayo-layo ang sakayan. Ibig lang hong sabihin, yun po ay batas nila para hindi ho nagkakasalubong ang mga pasahero, di ba? At sana po, sana lang,
kung malay nyo, makatulong, di ba? Minsan na tayong nakatulong minsan sa MMDA kung saan naging bahagi po tayo ng Clean Air Act activity, di ba? Sa panahon ni Dr. Mike Aragon. Yan si Doc Mike Aragon, isa rin ho yan sa bahagi ng Clean Air Act kung saan iniiwasan po talaga yung mga smoke belcher na mga public utility vehicle. Pero I mind you guys, no, meron hong mga hindi nakakaintindi kapag po electric vehicle, wala po yang pollution, di ba? Ang may pollution lang po ay kadalasan yung mga bus at mga jeepney. Yan. Sila po ang may malaking problema. At minsan naman ay meron din tayong naispatan na truck, no? Na mausok. Yan yung mga yan, dapat yung bantayan natin. Hindi po yung babantayan lang ho natin, yung mga nagpe-penalty, yung pagkakaperahan. Alam nyo guys, sa kagaganyan po ng ating traffic, saka babantay ho ninyo ng pagkakaperahan po, hindi na ho nagiging maganda sa mata ng ilan nating mga kababayan. Kasi, nagiging aktibo lang kayo kapag nanghuhuli kayo dahil daw, ito, sabi nila, dahil daw po yung iba dyan ay merong quota, may komisyon, di ba? Medyo masakit sa tenga yung ganito tayo'y talamak ng corrupt, di ba? Talamak, isipin nyo nakakalungkot na yung generation ngayon ay nababansagan na nawi-witness nila kung gaano kakurap ang ating bansa. Can you imagine? Number 3 tayo, no, sa most corrupt. Nakakahiya po yan. At sana po, wag na nating dagdagan ang problema ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman po natin, nagsisikap po siya na mawala ang problema, pero hindi ho mawawala yan. Unti-unti pwede. Kasi ang gumagawa ho ng problema ay kadalasan mga nandyan din, di ba? Mga nasa paligid din natin. Sana po, magtulungan tayo. Kasi wala na ho tayong magagawa kung puro na lang tayo bangayan, puro na lang kasiraan. At sana, yung kasiraan ng Pilipinas ay mabago. Maging maganda tayo sa paningin ng ibang bansa. Can you imagine, dito ho sa Pilipinas lamang, no? Only in the Philippines. Bakit ho dito ang kasiraan ng Pilipinas ay talagang tanyag na tanyag sa ibang bansa, di ba? Samantalang, yung mga taga-ibang bansa, sila po ay tanyag sa mga ganda nilang ginagawa. Pero bakit tayo rito sa Pilipinas, tayo pa ang nagkakalat ng pangit na imahe ng Pilipinas? Hindi ho dapat mangyari yan, guys. Tulungan po natin ang ating tourism, tulungan po natin ang mga bagay-bagay na dapat po maitama, di ba? Kawawa ang generation ngayon, mga kabataan ngayon, sila po nagsisikap na magkaroon ng magandang ehemplo. Saan sila kukuha ng ehemplo kung yung mas matanda sa kanila ay puro mga bogus, puro mga sinungaling, puro mga magnanakaw, at puro mga korap. Yan. Kaya po, natuwa ako kay Mayor Vico Soto ng Pasig. Siya po ay talagang hate niya ang mga magnanakaw sa gobyerno. Pero paano kaya susolusyonan niya? Yan. Siguro ang solusyon dyan tama, maghigpit kayo. Maghigpit kayo doon sa mga taong nanghihingi ng ng mga SOP, sinasabi niya SOP daw, matindi daw ang SOP. Imagine niyo matanggalan lang ng 20% ang isang pondo na pang-proyekto. Ay napakalaking bagay na po yan para hindi matuloy ng maayos ang programa. Sana po ay tayo naman po ay tao rin, no? Paranasin po natin ang ating kapwa ng masarap na buhay sa pamamagitan ng pagsunod. Pagsunod sa tama at huwag tayong gagawa ng mali kasi kung mali po, ay puro mali na rin yung nakikita ng mga kabataan at gagayahin po nila yan. Pansamantala, time check muna ulit tayo sa ilang paalala ng ating himpilan dito sa Yes Yes Show Topacio sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Magandang umaga muli mga kaibigan. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. At syempre, ang oras po, alas 11:48 ng umaga.
At of course, ang tabayanan yung mamaya yung good news mula kay good news o problema. Hindi ho natin alam. Mamaya po sa Balitang Bayan ni Sir Drew, no? Alam nyo, nandyan ho mamaya si LTOP President. Yan, si Orlando Marquez. Ang tabayanan nyo ho yan, ha? Huwag kayong lilipat at huwag nyo papatayin ang inyong mga dahil pagkatapos po dito ay meron ho tayong magandang mga maririnig. Okay, pansamantala, gusto ko lang pong pasalamatan o batiin si Mayor Gazo Galvez ng Bulacan. At dito po, ang Filipino Brand of Service Excellence Seminar po, dumalo po siya sa isang pagpupulong ng DOT, Filipino Brand of Service Excellence. Ito ay sa pangunguna ng pambayang tanggapan ng turismo na pinamumunuan ni Miss Denise Ann Gonzales Hernandez. Naging panauhing tagapagsalita si Dr. J.A. Aquino na nagbahagi ng kahalagahan. Ito importante ito ng pagsasangkap ng puso at pagmamahal sa paglilingkod sa bawat mamamayan ng San Ildefonso, Bulacan. Dumalo rin sa nasabing programa si Konsehala Jewel Silverio. At tandaan po sana natin palagi na kapag puso ang gumagabay sa serbisyo, ay nagiging mas makabuluhan at mas dama ng ating mga kababayan ang paglilingkod ni Mayor Gazo Galvez. Nako Mayor, hindi pa ako napunta sa lugar uli. Pasensya na po. At talaga pong alam nyo guys, no? Yung traffic nga dito nga lang ho ako sa NCR sa Quezon City lang ho ako Pero inaabot po ako ng gabi sa sa biyahe, no? Siyempre, meron tayong mga ilang kausap na mga kaibigan. At hindi lang po yan, gagabihin ka sa daan dahil napaka-traffic po. Pero congratulations ho, kahit hindi nyo kilala, congratulations sa kapitan ng Commonwealth Avenue, Barangay Captain Manuel Co. Dahil kahit papano ay nakikita po ang magandang serbisyo po ng inyong barangay. Yan, Captain Manny Co. Yan, dapat pumasyal kayo dito sa aming himpilan sa DWIZ para ho magkaroon ng mas magandang pasasalamat sa inyo dahil alam nyo, malapit o hindi malapit ang eleksyon ng barangay pero dapat gawin ninyo ng tama ang inyong mga trabaho. Hindi kung kailan lang malapit na eleksyon o magkaka-eleksyon, saka lang kayo nagtatrabaho, saka lang kayo nagpapakitang gilas. Mahiya po kayo mga barangay chairman. Gumawa ho kayo ng tama. Ang barangay po ay pag-aari po ng taong bayan. Sana po ipakita po ninyo ang inyong serbisyo. Hindi po ito inyo, di ba? Kayo po ay dapat magsikilos dyan, lalong-lalo na yung mga lugar na talagang binabaha, di ba? Wag ho kayong masyadong magalit kapag merong nagre-request sa inyo kasi importante lang naman na kayo po ay nagtatrabaho ng tama, no? Hindi yung nagtatrabaho yung mga tao nyo pero kayo po ay wala. Wala sa inyong upuan, ang hirap nyong hagilapin, yan meron nung mga ganyang barangay. At ang sinasabi ko lang naman po, ay sana po gawin nyo ng mas marami o higit pa sa inaasahan ng mga taong bayan ang inyong mga gawain. Well, binabati ko rin si Nanay Takang. Nay, kamusta ka na? I miss you very much, Nanay Takang. Yan, si Cherry Gal, mabuhay po ang LTOP, mabuhay po kayo dyan. Shinzo Spike, mabuhay po kayo. Ayan, si Mira Paz, ayan, salamat sa inyo, congratulations sa pagbati. At paumanin po yung mga messages ninyo sa live, hindi ko mababasa kasi nagloloko talaga yung aking magandang cellphone. Magandang cellphone, maganda naman talaga, pero nagloloko lang. Anyway, salamat din kay Ate Beth Pineda, yan, kay Josephine Salvador ng Rosario Medical Center. Ayan, si Ma'am Erica, yan, si Eliza, of course. At syempre, sa lahat ng mga friendship natin, yan. Salamat po sa inyo, sa patuloy ninyong pagbibigay ng mga mensahe sa akin. Kasi alam nyo, dyan tayo nakakapulot ng mga topic na pwede natin pag-usapan, no? At ayan, lahat po ng mga kaibigan, Wilson Nang, hinahanap kitang matagal na. Nasaan ka napunta? Ayan, si Ka Wilson Nang ng Binondo.
Alam nyo, etong mga kaibigan natin, madalas ho kasi, kaugnayan natin to sa mga usapin, no? Yung mga problema po nila, hinahanapan po natin ng solusyon. Kung kaya natin gawin, di ba? Si Maria Gale ng USA, hi, sister, yan. How time flies too fast. I can't believe I graduated from Herzing University Medical, wow, billing and coding 12 years ago. This degree helped me a lot of accredited my Bachelor of Science in Business Administration, major in accounting. At syempre, to bring me to a position on where I am today, I thank you, Lord and Mama. Okay, guidance and wisdom. Alam mo, Gail, I miss you so much. Sana bumalik ka na sa Pilipinas para magkaroon tayo ng mas masustansyang usapin. Minsan kasi yung mga tumatawag sa atin abroad, hindi ko na natatanggap kasi alam nyo, sa lugar ko talaga napakahina po ng signal. Kaya kahiyahiyang isipin, bayad naman ako lagi, pero yung signal po, napakahina po sa parte po ng aking kinaroroonan. Okay? At of course, tayo naman po ay eto na. Sa ngalan pa rin ng Yes Show Topacio, target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makumpleto ang nasa 200 planta ng kuryente sa loob ng susunod na 3 taon. At ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, tinatayang 80% ng mga ito ay mula sa renewable energy na magbibigay ng karagdagang 12,000 megawatts upang palakasin ang supply ng kuryente at pababain ang singil sa bansa. Wow, di ba? Good news yan. Inatasan din ng Pangulo ang DOE katuwang ang National Electrification Administration na tiyaking magkaroon ng kuryente ang mga liblib na lugar tulad ng Quezon, Camarines Norte, Palawan, Masbate, Samar, Negros Occidental at Zamboanga del Sur. At hakbang na ito ay bahagi ng pangako ng Pangulong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address ngayong taon. Tapos na to. Ayan. Nabigyan tayo na. Okay. Anyway, yun po ay talaga. Maganda ho na meron hong ganyang proyekto na talagang nilalatag. At alam nyo naman nakikipag-ugnayan din ang Department of Social Welfare and Development sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development upang pag-aralan ang mga posibleng amyenda sa batas na Pantawid Pamilyang Pilipino Program of for Peace. Ayan. Siguro mga kaibigan, kayo na ho ang bahalang mag-decide, yung taong bayan. Ano ba? Gusto nyo pa bang magkaroon ng for peace ang ilan nating mga kababayan? O bigyan na lang sila ng livelihood program? Which is which, no? Alam nyo ho, marami yung nagsasabi, bakit daw only in the Philippines? Kapag daw tambay, merong ayuda. Kapag naghahanap buhay, wala naman daw for peace, kundi ang ilan lang na mga walang hanap buhay. Malungkot to, di ba? Paano nga naman matututo ang ilan nating kababayan kung puro pera lang ang natatanggap nila? And of course, yan naman po siguro hindi lang naman pera, guys. Alam nyo, yung pera na yan ay para sa pagpapaaral ng kanilang mga anak, uniforme o gamit na maaring ganon. Pero kung magagawa ng paraan, no, ng DSWD, ang pagtulong sa mga kababayan natin in either way, the for peace o livelihood program, pumili ho kayo mga kababayan kung ano ang mas gusto ninyo. Nasa tingin po ninyo, alam nyo two heads is better than one. Hindi ho natin sasabihin na tayo lang ang tama. Siyempre, kayo po ay tama rin. Siguro, mas maganda na ipaalam nyo sa amin, ano ho ba ang mas tingin ninyo na mas makakatulong? Tulungan ho natin ang DSWD. At binigyang diin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang kahalaga ng for peace bilang pangunahing programa kontra kahirapan ng bansa. Ayon sa kalihim, isa itong pamumunuan ng human capital at paraan para mawakasan ang kahirapan ng mga Pilipino. Samantala mga kaibigan, ayan, antabayanan natin ang susunod na programa, ang Balitang Bayan with Drew Nasino.
At of course, ang alam po ay na Attorney Ferdy Topacio at ako naman si Juvie de Guzman. See you again by tomorrow, same time, same place. Maraming salamat po at salamat kay Boss Winner and Company sa inyong lahat dyan, sa produksyon, sa writers, sa CA at dyan sa mga magagandang at gwapo na ating mga news partner. Yan. Salamat sa ating newsroom. Muli po mga kaibigan, kayo po ay pinagpala na meron ng Panginoon na lagi ho nating kaagapay. Muli po, Juvie de Guzman po and I love you all. Bye!